Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2406-2410. Uminom ng dugo sa akin, old body. Alam ni Yang Yiyo na minamaliit niya ang pisikal na lakas ng ikatlong langit na dakilang demonyo ng Tangguo, at labis din ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi siya Tangguo, habang ang Blood Eagle ay isang tunay na Third Heaven Great Demon ng Tangguo. Buti na lang at napigilan ang magic power dito, kung hindi ay ngayon lang siya nabugbog hanggang mamatay o napilayan ng Blood Eagle. Ang pagkakaiba sa lakas at paglilinang sa pagitan ng Black Charcoal ng Second Heaven of Tangguo at Blood Eagle ng Third Heaven ng Tangguo ay talagang hindi kaunti. Ang kasabihan na ang isang langit ay iba sa iba ay talagang hindi walang laman na usapan. Ngunit ngayon ay nagsimula na ang digmaan, walang makakapigil dito. Alam ni Yang Yiyo na ito ay maaaring siya o ang kanyang sarili. Habang ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa Dragon Slaying Sword, umaagos ang dugo mula sa bibig ng kanyang tigre. Walang ideya si Yang Yiyo at wala siyang pakialam. Ang tanging paraan ay ang lumaban hanggang kamatayan. Sa parehong pisikal na laban, naisip niya na kapag namatay siya, kakalagkarin niya ang Blood Eagle para mamatay kasama niya. Hindi siya madaling i-bully. Bukod dito, maaari din niyang i-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ng 2 beses. Hanggat nahanap niya ang tamang pagkakataon, maaaring mapilayan niya ang Blood Eagle kahit hindi niya ito mapatay. Ang pinakamalaking bentahe niya ay hindi niya kailangang gumamit ng mana para i-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Kailangan lang niyang i-drive ito ng may pag-iisip, at natural na sisipsipin ni Chenkun Pot ang kanyang mana at sisabog ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Pakiramdam niya ay 2 beses niya itong ma-activate. Makalipas ang 2 beses, siguradong mawawalan na siya ng lakas sa pakikipaglaban. Kaya dapat samantalahin ni Yang Yiyan ang pagkakataon. Ngunit ngayon kailangan niya ng labanan upang makahanap ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Boy, sa tingin mo ba nakakapatay ng laman ang pagpigil sa mana dito? Haha, totoo ngang napakalakas ng laman mo sa sangkatauhan na nakita ko, pero minamaliit mo ang dakilang demonyo ni Tangguo. Kahit na ako ay isang ibon na medyo mahina ang laman, ang lakas ko ay higit pa sa naiisip mo, isang human race kid. Kahit na sa pamamagitan ng isang dugo ay hindi ko kayang mag-double transform ngayon, ang mga mag-aaral ay nagsalita ng buong pagmamalaki. Si Yang Yiyan ay umungal at sumugod, sumisigaw, ikaw ay isa lamang flat-haired beast. Puputulan kita sa 8 piraso ngayon. Hindi naging malambot ang puso ni Yang. Sa totoo lang, alerto siya sa puso, dahil naramdaman niya ang kapangyarihan ng kamay ni Blood Eagle na nagiging kuko ng agila. Ang kapangyarihan ay malakas at ang mga kuko ay napakatigas. Bukod dito, nakita niya na ang mga mata ng Blood Eagle ay lalong naging pula ng dugo, nakakaiba. Bagamat sumugod siya, alerto siya sa kanyang puso at handang tumugon anumang oras. Naghahanap ng kamatayan, dugong Eagle ay umungal at sumugod kay Yang Yiyan. Kinagat ni Yang Yiyan ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang espada at tinadtad, ngunit hindi siya tumaga ng walang anumang galaw at kasanayan. Ginamit niya ang Great Sun Sword. Ito ang itinuro sa kanya ng matanda noong siya ay nasa lupa. Ang Magic Power God ay hindi naaangkop, ngunit sa oras na ito, ang ganitong uri ng swordsmanship ang pinakapraktikal. Ito ang pinaka-epektibong gumamit ng mga galaw ng espada at magmaneho ng may kapangyarihan at kasanayan. Boom! Isang malutong at mapurol na dagandong ang tumunog, at lumilipad pa rin ang mga spark. Ang Dragon Slaying Sword at ang mga kuko ng Blood Eagle ay nagbanggaan sa isa't isa, at si Yang Yiyan ay napaatras ng 3 hakbang muli. Sa pagkakataong ito, tila natagpuan ng Blood Eagle ang pinakamabuting kalagayan nito. Hindi ito umurong kahit isang hakbang. Ngumisi siya, gusto mong gumamit ng swordplay para maneg, ngunit maling tao ang nahanap mo. Hindi ka ipinanganak noong naglakbay ako sa mundo. Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano kita papatayin. Nabali ang mga buko ng mga kamay ni Yang Yiyan, at patuloy na umaagos ang dugo. Ang kanyang nanginginig ang mga braso habang hawak niya ng mahigpit ang Dragon Slaying Sword. Sa sandaling ito, walang nakapansin na may lumitaw na kakaibang imahinasyon, maliban na si Yang Yiyan mismo ay hindi ito napansin. At nangyari ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa Dragon Slaying Sword. Ang dugong umagos mula sa mga buko ng kanyang mga kamay pagkatapos nilang maputol ay patuloy na umaagos sa Dragon Slaying Sword, ngunit lahat ito ay hinigop ng Dragon Slaying Sword. Sa oras na ito, ang Dragon Slaying Sword ay tila umiinom ng dugo, at ang orihinal na pilak puting katawan ng espada ay naging mas puti. Ang napakakubling mga bitek ay lumitaw sa Dragon Slaying Sword, dahan-daang kumakalat sa buong katawan ng espada. Hindi ito napansin ni Yang Yiyan sa sandaling ito, ngunit iniisip kung paano maibabalik ang mga pagkatalo na natamo niya sa nakaraang 2 suntok. Medyo nagalit talaga siya. Hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan sa 2 magkasunod na sword strike, ngunit madaling naharang ng Blood Eagle at nabasag ang kanyang bibig. Ipaglalaban kita. Si Yang Yiyan ay umungal, at naglaslas ng 12 ng mga espada, gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, nalaman niyang mali siya. Sa ilalim ng swordsmanship na sa tingin niya ay nakakalito, hindi niya sinaktan ang Blood Eagle,
at sa tuwing siya ay hamampas, tila laging mahulaan ng Blood Eagle kung saan maagang mahuhulog ang espada. Sa kasong ito, mas natakot si Yang Yian. Nang tamaan ang huling espada, biglang lumiwanag ang pulang dugong mga mag-aaral ng Blood Eagle, at kakaiba ang ngiti ng matandang mukha nito. Bigla siyang kumilos, umiling-iling, at tumama sa napakaliit na bilis at anggulo na parang kidlat. Bang! Puff! Si Yang Yiyo ay tinamaan ng malakas sa dibdib ng Blood Eagle. Dumura siya at lumipad pa atras, nasugatan ang buong dibdib. Boom! Puff! Lumapag si Yang Yiyo 100 metro ang layo, at ang lupa ay yumanig ng malakas. Dumura siya ng malaking bibig ng dugo sa Dragon Slaying Sword. Kotcha! Isang tunog na parang nabasag na salamin ang narinig, napakaliit ng tunog na tanging si Yang Yiyo lang ang nakakarinig nito. Ngunit naramdaman niyang nanginginig ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Bagaman nanginginig ang kanyang katawan at nasugatan ang kanyang dibdib sa oras na ito ay isang panlabas na pinsala pagkatapos ng lahat, at ito ay wala. Napansin pa rin niya ang mga pagbabago sa Dragon Slaying Sword. Tumingin siya sa ibaba at nalaman na ang Dragon Slaying Sword ay natatakpan ng mga bitik. Bigla siyang nabigla, ngunit pagkatapos ay medyo natarante siya. Hindi kaya nabali ng Blood Eagle ang Dragon Slaying Sword. Hindi dapat. Ilang suntok ang dumaan sa kanya, ngunit hindi sa Dragon Slaying Sword. Walang dahilan para magkaroon ng mga bitik ang Dragon Slaying Sword. Anong nangyayari? Tiniis ni Yang Yian ang pag-ikot sa kanyang katawan at kinamayan siya ng malakas, ngunit nalaman niyang may isang layer ng shell ang nahulog mula sa Dragon Slaying Sword. Para itong isang kalawang na sinaunang espada na nagbuhos ng kalawang dito. Ano ito? Ang Dragon Slaying Sword ay isinilang na muli. Tuwang-tuwa si Yang Yian, at nagpatawag siya ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa palayok ng Chen Kun at nilamon ito. Sa sumunod na sandali, mabilis na nakabawi ang sugat sa kanyang dibdib. Ang tubig ng buhay ay 3 beses ng mas mataas kaysa dati, kaya natural na napakabilis ng bilis ng pag-aayos. Si Heitan ay uminom ng isang patak noon, at ngayon ay mayroon pa siyang 2 patak. Uminom siya ng isang patak ng walang pag-aalinlangan upang makabawi sa kanyang mga pinsala sa lalong madaling panahon. May pagkaunawa siya sa kanyang puso. Ang Dragon Slaying Sword ay isang hindi maarok na kayamanan sa bibig ng matanda. Ito ay malinaw na isang banal na sandata. Ngunit hindi pa nito naipamalas ang tunay nitong kapangyarihan. Nagulat din siya dito, pero hindi niya ito pinasok. Ngayon, ang Dragon Slaying Sword ay sumisipsip ng maraming dugo niya, na parabang nabuksan nito ang alikabok, at talagang nagbago ito sa oras na ito. Ito ay hindi inaasahan. O para iligtas siya. Ang Magic Sword ay may espiritualidad, at ito ay malinaw na hindi nakatatak sa sandaling ito. Ito ay magiging kahangahangang. Matapos ang Dragon Slaying Sword sa kanyang mga mata ay magbuhos ng isang layer ng shell, ito ay naging mas kulay pilak, at nakita niya ang mga sinaunang at misteryosong inscription sa loob. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang malawak na kapangyarihang nakapaloob dito. Muntik na itong sumabog. Ito ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword mismo. Ito ba ang orihinal na hitsura ng Dragon Slaying Sword? Matapos magulat si Yang Yian, ang kalawang na shell ay nahulog, at ang mga inscription sa espada ay lumitaw sa hugis ng isang dragon. Buzz buzz buzz. Ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay ay buzz at nag-vibrate, tulad ng isang mabangis na hayop na nakatakas mula sa bitag nito, sa kasabikan. Lalong nahawa si Yang Yian sa panginginig ng Dragon Slayer Sword, at bigla siyang sabik na lumaban, at hindi niya napigil ang sabihin, "Old friend, ito ang dapat mong kalagayan, tama ba?" Buzz buzz. Ang Dragon Slayer Sword ay gumawa ng tunog ng espada. Tila tumugon ito kay Yang Yian. Pagkatapos ay iinom ako ng dugo at lalaban, ngunit huwag mo akong pababayaan. Mahinang sabi ni Yang Yian. Buzz buzz buzz. Ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay ay nanginginig at tumugon. Anak, mamatay ka. Sa oras na ito, ang dugong agila ay sumuntok sa kanya, sinuntok siya ng mapanuksong tingin, at kumamo kay Yang Yian, dumiretso sa ulo ni Yang Yian. Ito ang ika-4 na galaw. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian, biglang tumalon, at nag-sword ng espada. Cut. Buzz. Ang Dragon Slaying Sword ay umungal, at ang napakatalino na enerhiya ng espada ay nawala. Ito ay walang kapangyarihan, at si Yang Yiyo ay umungal ng buong lakas. Ngunit sa susunod na sandali ay isang himala ang nangyari. Hindi siya sigurado noong una, kaya sumugod na lamang siya ng espada, ngunit hindi niya inaasahan na magtatagumpay ito. Puff, ikaw. Nang sumunod na sandali ay sumigaw ang Blood Eagle, tumalsik ang dugo, at na-disable ang braso na humawak kay Yang Yiyo. Ang Blood Eagle ay mukhang hindi makapaniwala, at umatras siya ng 7 o 8 metro para huminto, nakatingin kay Yang Yiyo na nanlalaki ang mga mata. Kabanata 2407, ang tunog ng Phoenix. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yian ay nagpapalabas ng malakas na enerhiya ng espada. Ang mga inscription sa katawan ng espada ay nagtatagpo sa hugis ng dragon, at may mga inscription sa magkabilang panig, na parang 2 dragon na nakapaligid sa katawan ng espada. Sa sandaling ito, malaki ang pinagbago ng Dragon Slaying Sword, at ang Silverlight ay sobrang nakakasilaw. Ito.
Madaling maputol ang isang braso ng Blood Eagle. Maging si Yang Yian mismo ay hindi inaasahan na ito ay napakatalim. Ang Blood Eagle sa tapat ay mas hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalain na ang isang taong langgam na madaling durugan ay may pamatay na sandata sa kamay. Excalibur. Bulalas ng Blood Eagle. Matagal na siyang nagsasanay at siya rin ang pinakamakapangyarihang demonyo sa ilalim ng trono ng Flying Eagle King. Matagal na niyang sinundan ng Flying Eagle King at may pambihirang karanasan. Alam niya ang tungkol sa artifact dahil ang Flying Eagle King ay may banal na artifact, at ang aura ay kapareho ng espada sa kamay ni Yang Yian. Haha, natatakot ka ba? Medyo proud si Yang. Malaki ang pinagbago ng Dragon Slaying Sword, at ito ay sumailalim sa muling pagsilang. Gamit ang isang espada, pinutol nito ang isa sa mga kuko ng Blood Eagle, na ikinagulat niya. Sa sitwasyon kung saan walang makakagamit ng mana, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nabago, tulad ng pagkakaroon ng dagdag na pistola sa kanyang kamay. Nang makita ang pagkabigla ni Blood Eagle, paanong hindi matutuwa si Yang Yian? Matapos matalo ng Blood Eagle ng 2 beses na magkasunod, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Iniisip pa rin niya ang eksena ng paghiwa ng Blood Eagle sa 8 piraso mamaya. Laging maganda ang imahinasyon, pero ang realidad ang pinakamalupit. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay ang Blood Eagle ay tumingin sa kanya na kumikislap ang kanyang mga mata, at ngini siya ng malamig na tingin, takot. Haha, totoo na medyo natatakot ako sa magic sword na nasa kamay mo, pero yun lang. Natatakot ako sa magic sword na nasa kamay mo, hindi sa iyo. Kayo, mga human race boys na hindi naliwanagan, ay langgam lang sa aking paningin kahit 10 milyon kayo. Nagiging ako lang. Matuwid sa magic sword sa iyong kamay. Ang pagkaputol ng isa sa aking mga kuko ay hindi maabot ang aking mga ugat. Haha, ikaw ang nagbigay ng malaking surpresa sa akin. Ang ganitong uri ng artifact ay basura lamang ng langit sa dumi ng tao na tulad mo. Bigyan mo ako. She. Matapos magsalita ang Blood Eagle, nagpakawala siya ng mahabang sipol, at ang buong katawan niya ay nagniningning sa dugo. Sa susunod na sandali, talagang nag-transform siya sa kanyang orihinal na anyo at naging dugong-dugong agila na may haba ng pakpak na 3 metro. Bagamat maliit, ito ay pambihira, ngunit wala itong kuko sa ilalim ng tiyan. Ngunit pagkatapos ng isang iglap, nawala ito sa lugar at sumugod patungo sa sirang kuko. May masamang pakiramdam si Yang Yian sa kanyang puso, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada. Ngunit huli na. Matapos kumislap ang dugong agila, dumaloy ang dugo sa mga sirang kuko nito. Ang masamang halimaw na ito ay talagang muling ikinabot ang mga sirang kuko nito. Muli itong pumailang lang sa langit, umaaligid sa itaas ng ulo ni Yang Yian. Si Yang Yian ay naglaslas gamit ang kanyang espada, ngunit ang enerhiya ng espada ay bumagsak at bumagsak sa hangin. Sa oras na ito, ang dugong agila ay nagsalita sa wika ng tao, matanda, huwag kang magdamag, patayin mo sila. Malinaw, ang pangungusap na ito ay sinabi ng dugong agila sa pasang agila at sa 8 banal na bantay. Huway huni. Matapos magsalita ang dugong agila, isang mahabang sipol ang tumaas sa di kalayuan. Nakita ni Yang Yian na ang pasang agila at ang 8 lumilipad na agila na mga banal na gwardya ay lahat ay nagbago sa kanilang orihinal na katawan at lumipad sa kalangitan. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ni Yang Yian. Alam niya na maaaring mas mapanganib ito. Malinaw, ang mga flat-haired beast na ito ay lalaban sa lahat ng kanilang lakas. Lahat sila ay may pakpak. Kapag ang kanilang orihinal na katawan ay lumitaw sa oras na ito, ang kanilang mga pakinabang ay lalabas lahat. Tumili. Umuungol. Tumalon sina Daor at Niekyo at nagsimulang maglaban. Walang pakpak ang haring daga, kaya't sabik siyang nakahiga sa ilalim ng lupa, habang si Heitan ay mahigpit pa ring nakagapos sa loro. Hindi inisip ni Yang Yian na optimistic ang sitwasyon. Siya. Kaya pa niyang makayanan sa ngayon, ngunit alam niyang hindi siya makakatagal. Bukod dito, hindi siya binigyan ng Blood Eagle ng pagkakataong huminga, at tumalon patungo sa kanya na may mahabang dagandong sa hangin. Halimaw na patag ang buhok. Galit na sigaw ni Yang Yian at nilaslas ang Blood Eagle na sumusugod sa kanya gamit ang isang espada. Ang lakas ng espada ay 10-10 talampakan ng lakas, ngunit Pagkatapos ng malamig na singhot, ang liwanag ng dugo sa mga mata ng Blood Eagle ay biglang naging nakasisilaw, at nakita ni Yang Yian ang mga pupil ng Blood Eagle sa isang iglap. Ngunit sa isang iglap ay nakaramdam siya ng pagkailang. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng dugo, hindi sinasadyang ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Isang kisap mata lang iyon, ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Dahil nakita niya ang daan-daang Blood Eagle na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Ay clone. Imposible, kahit na ang clone ay ginamit, kailangan nito ng mana upang mapawi, at ngayon ang mundo dito ay pinipigilan ng mana at hindi magagamit, imposibleng maging isang clone. Pwede bang? Naalala ni Yang Yian ang kislap ng mga mata ng dugong agila ngayon. Natitiyak niya na tiyak na may mali sa mga mata ng dugong agila. Ang hayop na ito ay tinatawag na double pupil Blood Eagle. Mayroon itong double pupils, na dapat ay natural na talento ng Blood Eagle.
Sa kasong ito, tumingin siya sa kanya at nakita ang daan-daang Blood Eagle na umiikot sa kalangitan. Siguradong niloko siya. Hindi masabi ni Yang Yiyu kung alin ang totoong Blood Eagle. Napakatotoo nilang dalawa. Ang ikinagulat niya ay hindi niya ito masabi gamit ang kanyang Eye of Heaven and Earth. Ang Double Pupil Blood Eagle, ang pangalan ay hindi para sa wala. Ang gulo nito. Mapait na ngumiti si Yang Yiyu sa kanyang puso. Talagang alam niya na may dragon slaying sword sa kanyang kamay, ang Blood Eagles ay hindi nang ahas na labanan siya ng direkta, ngunit ngayon ay may mga dugong agila sa buong kalangitan. Obviously, gustong lituhin siya ng halimaw na ito at maglaro ng dirty trick. Ang susi ay wala siyang paraan para gawin ito. Maaaring gamitin ang Eye of Heaven and Earth, ngunit nawawala ang epekto nito sa Blood Eagle. Ang Double Pupil Blood Eagle, na umabot na sa ikatlong antas ng kaliwanagan, ay talagang mahirap harapin. Habang patuloy na iniindayog ni Yang Yiyan ang kanyang espada, ang papalapit na mga dugong agila ay isa-isang pinutol. Pero alam niyang ilusyon lang ang lahat ng ito. Resulta ito ng pagtama sa kanya matapos makita ang double pupils ng Blood Eagle. Ang totoong sitwasyon ay maaaring naglalaslat siya sa hangin. Sa oras na ito, hanggat ang tunay na dugong agila ay nakahanap ng pagkakataong makalapit, siya ay magiging isang piraso ng cake. Dati, narinig niya ang halimaw na ito na nagsasalita tungkol sa pagkuha ng dragon slaying sword mula sa kanyang kamay. Ngayon ay tila ang halimaw na ito ay magtatagumpay. Sa oras na ito, isang mapang uyam na panunuya ang tumunog, "Haha, bata, kahit na hindi ko kailangang gamitin ang aking mahiwagang kapangyarihan, ako ay isang ibon, na may mas malakas na kalamangan kaysa sa iyo, at mayroon akong likas na dobleng mga mag-aaral. Maaari kitang patayin sa 1 minuto. Ngayon maghanda upang tanggapin ang aking galit." Huni-huni-huni. Sa isang iglap, ang langit ay puno ng mga dugong agila na sumipol mula sa lahat ng direksyon. Nakaramdam ng pait si Yang Yiyan. May hawak siyang pamatay na sandata, ngunit ngayon ay hindi na niya ito magagamit. Depressed talaga siya. Ito ay isang hindi masisira na sitwasyon para sa kanya. Bagamat sinubukan niya ang kanyang makakaya na ay ugoy ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, natalo pa rin siya. Hiss! Boom! Puff! May sakit sa kanyang pulso, at ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay lumipad mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na putok at isang malakas na suntok mula sa likuran, at si Yang Yiyu ay nagsuka ng dugo at lumipad ng daan-daang metro palayo. Bang! Nabangga siya sa puno ng phoenix. Kinulayan ng dugo ng pula ang puno ng phoenix tree. She! Dumating ang dugong agila na may kasamang mahabang sigaw. Pinagmasdan ni Yang Yiyu ang dugong agila na bumaba mula sa langit at kinamot siya. Tapos na, pumikit si Yang Yiyu sa kawalan ng pag-asa. Walang oras para magtago. Pero, boom! Isang malakas na hininga ng mabigat na langit ang bumuga mula sa likuran. Ah! Sumigaw ang dugong agila. Biglang binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tumingin. Ngunit nalaman niyang naglaho ang mga dugong agila sa kalangitan, at isang dugong agila na may putol na pakpak at nagsusuka na dugo ay nakahiga sa hindi kalayuan sa kanyang harapan at nahihirapan. At, may malaking galaw sa likod niya. Ang puno ng phoenix ay talagang sumambulat sa isang malakas na hininga, ito ay enerhiya ng demonyo, at ito ay makulay at maganda. Hindi. Ito ay isang malakas na demonyong aura. Ang isang sagradong puno ay hindi maaaring maglabas ng gayong demonyong aura. Naantig si Yang Yiyu. Baka may ibang master na nagpakita para iligtas siya. Sa sandaling ito, isang mahabang sipol ang umalangaw sa buong kalangitan. Shoo! Ito ay malakas at malinaw, ngunit ito ay naiiba sa sigaw ng anumang ibon, puno ng presyon ngunit napakasarap pakinggan. Ito ba ay tunog ng phoenix? Nagmamadaling lumingon si Yang Yiyu. Ngunit nakita niyang lalong kumikinang ang makulay na halo sa puno ng phoenix. Tapos may narinig akong pamilyar na boses. Kuya, kuya. Nagulat si Yang Yiyu at bumulong, Shanhong. Kuya. Bago bumagsak ang mga salita, isang batang babae na 12 o 13 taong gulang ang lumabas sa malaking puno ng phoenix na may makulay na liwanag. Hindi ba ito ang maliit na phoenix na siyang Shanhong na matagal na niyang hinahanap? Kanino ito? Shanhong, ikaw ba talaga? Nagpumiglas si Yang Yiyu na bumangon at nanginginig ang buong katawan. Noong taong iyon ay nagnakaw siya ng itlog ng phoenix. Sa taong iyon, ipinanganak ang phoenix, at naging isang maliit na batang babae na mukhang isang porselana na manika. Noong taong iyon, nagtanong siya, maaari ba kitang tawaging kapatid? Sabi niya, okay, gusto ko. Ipapangalanan kitang Yang Shanhong. Brother, I finally see you again. Ang maliit na phoenix ay nagmamadaling pumunta sa gilid ni Yang Yiyan para alalayan siya, at sa pag-wave ng kanyang maliit na kamay, lahat ng sugat sa katawan ni Yang Yiyan ay gumaling. Kabanata 2408, Pangalawang Binibini. Nang dumating si Yang Yiyan dito at nakita ang puno ng phoenix, naisip niya ang maliit na phoenix sa kanyang isip. Pero hindi niya akalain na nandito ang munting phoenix. Dahil sa simula, walang nakitang palatandaan ng buhay sa puno ng phoenix. Ngayon ay nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang maliit na phoenix ay talagang lumabas sa puno ng phoenix. Noon lang niya nalaman na nasa loob ng puno ng phoenix ang maliit na phoenix. Halata namang may kung ano sa loob ng puno ng phoenix.
Hindi maisip ni Yang Yian kung paano lumitaw ang maliit na phoenix sa puno ng phoenix. Hindi kaya nahuli ito ng Eagle King. Imposibleng isipin ito. Anyway, hindi niya moari at hindi na niya inisip pa. Ang alam niya lang ay sa wakas ay lumitaw ang maliit na phoenix. Sapat na sa kanya na malaman na sa wakas ay lumitaw na ang maliit na phoenix. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang maliit na phoenix ay ganap na naging isang phoenix sa mga mata ni Yang Yian. Ang nakakatakot na hininga at aura ay ngayon lang nagpapaliwanag ng lahat. Tiyak na nagkaroon ng pagkakataon ng maliit na phoenix pagkatapos umakyat sa Fairyland. Ang hari ng mga ibon, ang banal na ibong phoenix tapos na. Shanhong. Tuwang-tuwa si Yang at nakita niyang ang libu-libong salita ng maliit na phoenix ay pinagsama sa dalawang salita. Nagulat siya at nabigla. Si Shanhong ay hindi na ang maliit na phoenix ng nakaraan. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan, at lahat ng mga sugat sa kanyang katawan ay naibalik sa kanilang orihinal na estado. Naramdaman niya ang pagbabago bago ng mana. Tila ang maliit na phoenix ay maaaring gumamit ng mana dito. Kuya, ikaw. Magsasalita na sana ang maliit na phoenix, ngunit sumigaw si Dower sa di kalayuan at pinutol siya. G. Nagbago ang mukha ni Yang Yian at nakita si Dower na bumagsak mula sa hangin. Nagmamadali niyang sinabi sa maliit na phoenix, Shanhong, iligtas si Dower mabilis at patayin ang mga lumilipad na agila. Pagkatapos ng lahat, sina Dower at Niekyu ay hindi kalaban sa kamay ng Pas ang Kwago. Si Dower ay natalo. Bagamat nakahawak si Niekyu, tila kaya lang niyang labanan. Tila ilang sandali lang ay matalo na siya. Kuya, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tumingin sa langit ang maliit na phoenix at kumunat ang noo. Matapos makipag-usap kay Yang Yian, ang kanyang buong katawan ay kumikinang ng maliwanag, at sa isang kisap mata, ito ay naging phoenix mismo. Sa oras na ito, ang maliit na phoenix sa mga mata ni Yang Yian ay naging ulo ng manok, baba ng lunok, leeg ng ahas, likod ng pagong, buntot ng isda, unicorn sa harap at USA sa likod, ulo ng ahas at buntot ng isda. Puno ito ng ganda at kulay, at mas maganda pa ito kaysa dati. Ito ba ang tunay na phoenix? Shoo! Isang sigaw ng phoenix ang umalingaw sa buong kalangitan. Lumipad sa langit ang maliit na phoenix. Isang halo ang pumunta at sinalo si Dower at ipinadala siya kay Yang Yian. Mabilis na nahuli ni Yang Yian si Dower at tiningnan kung hindi malala ang mga sugat ni Dower, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay tumingin siya at nakitang naganap ang pagsasanib sa bukid. Matapos ang maliit na phoenix ay naging orihinal na katawan nito at umiyak, ang lumilipad na agila na mga banal na bantay ay humagulgol, ngunit ang kanilang mga katawan ay nanginginig, at sila ay nahulog mula sa himpapawid tulad ng mga dumpling, lahat ay lumalapag sa lupa. Sa kabutihang palad, lahat sila ay makapangyarihang mga demonyo at immortal na hindi nahulog sa kamatayan, ngunit nahulog sila sa lupa sa harap ng maliit na phoenix, at lahat sila ay nanginginig. Pagkatapos ay ang malakas na Pas ang Kwago ay walang pagbubukod, at ito ay nahulog at tumama sa lupa ng isang paga. Sa di kalayuan, ang mga ibon at loro sa greenhouse ay lalong umiyak, tumigil sa pakikipaglaban, at ibinaba din ang kanilang mga ulo patungo sa maliit na phoenix sa kalangitan. Ang nakatagong katawan ng dugo na malubhang na sugatan ng maliit na phoenix ay nakahiga sa lupa, nagpupumilit na bumangon at ibaba ang kanyang ulo. Natigilan si Yang Yiyo. Ang lahat ng mga ibong ito ay parang sumasamba. Sumasamba sa munting phoenix. Ang phoenix ay ang hari ng mga ibon, kaya hindi nakakagulat na isipin ito. Isang away sa field ang natapos ng ganun-ganun lang. Lumangoy ang loach mula sa langit at bumalik kay Yang Yiyo. Master, ito ba ang phoenix ang maliit na phoenix na madalas mong pag-usapan? Napakalakas ng kanyang aura, ngunit wala itong kinalaman sa maliit, bumantong hininga ang loach at nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Lahat sila ay mga nangungunang hayop, ngunit siya ay si Kunpang, na mas malakas kaysa sa phoenix. Gayunpaman, ngayon siya ay binubuli ng isang grupo ng mga flat-haired beast, at wala siyang magagawa. Tinamaan ang loach sa kanyang puso. Bukod dito, ang pakiramdam ng krisis ay hindi pa nagagawang malakas. Ang bawat isa sa mga espiritong alagang hayop sa paligid ng master ay mas malakas kaysa sa isa. Dati ipinagmamalaki niya ang pagiging kunpang, pero ngayon ay pakiramdam niya ay napakahina na niya. Hindi, kailangan niyang maging mas malakas, kung hindi, mawawala ang kanyang katayuan sa hinaharap. Narinig ni Yang Yian ang pagkawala ng loach, ngunit ngumiti at sinabing, oo, siya ang maliit na phoenix, at gayon din ang aking kapatid na si Yang Shanhong. Tila nagkaroon siya ng pakikipagsapalaran pagkatapos umakyat sa Fairyland. Ang phoenix ay ang hari ng mga banal na ibon, kaya hindi nakakagulat. Hindi mo kailangang ma-depress. Gaano ka nakatagal ipinanganak? Ang maliit na phoenix ay ipinanganak libu-libong taon na mas maaga kaysa sa iyo. Kung magsusumikap ka sa hinaharap, naniniwala ako na maaari ka ring maging napakalakas. Bueno, ako ang marangal na kunpang, ang hari ng mga banal na hayop. Siguradong magiging mas malakas ako kaysa sa maliit na phoenix balang araw. Ang loach ay pinasigla ni Yang Yian at mas bumuti ang pakiramdam. Matigas na sabi niya. Ang maliit na phoenix ay nakabalik na sa wakas.
Haha, tingnan mo itong mga flat-haired beast, lahat sila ay takot sa lupa, lumapit ang Rat King at tumawa at nagsalita. Noong nasa lower world siya at ang maliit na phoenix ay matandang magkakilala. Ngayon ay masaya siya na lumitaw ang maliit na phoenix. Squeak, napakaganda ng phoenix, hehe, nagsalita din si Dower sa mga bisig ni Yang Yian. Tumingin din si Yang sa maliit na phoenix sa langit at ngumisi. Sa katunayan, mas masaya siya kaysa sa iba dahil tinawag pa rin siya ng maliit na phoenix na kapatid pagkatapos lumaki. Siya ay nag-aalala na ang lahat ng mga relasyon ay maputol pagkatapos siya ay pumanaw. Ngayon ay tila nag-aalala siya ng sobra. Ganito ang Rat King, at gayon din ang Little Phoenix. Pinagmamasdan ng isang grupo ng mga agila sa antas ng kaliwanagan na nakahiga sa lupa at nanginginig ng mahina, nakita ni Yang Yian ang makulay na aura na nagmumula sa Little Phoenix, na bumabalot sa isang grupo ng mga lumilipad na ibon. Alam niyang dapat iyon ang aura ng Phoenix. Hindi banggitin na ang Little Phoenix ay orihinal na hari ng mga banal na ibon, at ngayon ay tila hindi mahina ang kanyang paglilinang. Hindi bababa sa hindi niya nakikita ang Little Phoenix ngayon. Sa sandaling lumitaw ang Phoenix, ang lahat ng mga paghihirap ay nalutas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang halo ng Little Phoenix at lumipad pababa mula sa langit, muling naging anyo ng tao at lumapit kay Yang Yian. Sa sandaling ito, ang Blood Eagle, Cat Owl, Parrot, Dapping Bird, at ang 8 Eagle Saint Guards na nakahandusay sa lupa ay naging mga anyo din ng tao. Kaya lang lumuhad silang lahat sa lupa na nakayuko at hindi bumangon. Kuya, kaya mo bang iligtas ang buhay nila? Nakinabang din ako sa linya ng Flying Eagle Mountain. Isipin mo na lang ito bilang pagbabalik ng sanhi at bunga sa kanila. Lumapit ang Little Phoenix kay Yang Yian at itinuro ang Blood Eagle at iba pang halimaw na nakaluhod sa lupa at sinabi. Nakinig si Yang Yian sa Little Phoenix at ngumiti, makatuwirang patayin sila, ngunit sinabi mong iligtas sila, kaya't iligtas natin sila, ngunit depende ito sa kanilang pagganap. Si Yang ay natalo, at makakatakas siya sa parusang kamatayan, ngunit hindi niya matakasan ang buhay na krimen, kaya paano niya ito mapapalaya ng madali? Iligtas mo lang ang kanilang buhay, nasa iyo ang lahat, kapatid. Diretsyong sabi ni Little Phoenix. Okay, tanungin mo sila kung handa silang magtrabaho para sa ating Yunmen. Sabi ni Yang, iniba ang usapan. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niyang sinabi niya ito ng diretsyo, at nagmamadaling idinagdag, Shanhong, hindi mo alam na ang ating Yunmen ay itinatag sa mundo ng mga engkanto, ngunit walang mga Panginoon. Ang iyong kapatid ay nabuli, kaya kailangan natin ng mga master ng Tongguo level para magtrabaho. May nang-aapi sa kapatid ko, tinulungan ni Shanhong ang kapatid ko para makaganti. Sinabi ng maliit na Phoenix na may matalim na tingin, at pagkatapos ay tumango, sa tingin ko ay payag sila. Ang mga mata ng maliit na Phoenix ay nahulog sa malalaking halimaw ng dugong agila, at nag-isip, narinig mo ba ang sinabi ng aking kapatid? Handa ka bang magtrabaho para sa Yunmen? Sa oras na ito, ang malaking ibong Pang ay nasa sabik na nagsabi, Phoenix, ang pangalan ko ay Heitan, at ako ang naging malaking ibon sa ilalim ng Master Seat sa mahabang panahon. Natuwa si Heitan. Hindi niya inaasahang may Phoenix na lilito sa puno ng Phoenix. Ano ang Phoenix? Ito ang hari ng mga pagpapahayag, at ang lahat ng mga ibon sa mundo ay itinuturing ang Phoenix bilang ang hari. Hanggat nakaharap ang mga ibon sa Phoenix, magkakaroon sila ng natural na presyon ng dugo. Ito ay isang presyon na napupunta ng malalim sa kaluluwa at dugo. Ang pressure mula sa Phoenix kanina ay halos tumibok ng kanyang puso at ang kanyang kaluluwang demonyo ay malapit ng maghiwa-hiwalay. Ni hindi niya maisip na lumaban. Ano? Ang nakakagulat ay ang Phoenix ay ang tunay na tao ni Master Yang Yio, at kapatid ni Yang Yio. Haha, hindi napigilan ni Heitan na tumawa ng malakas, at sinabi sa kanyang puso na malaki na ang kinikita niya. Sa hinaharap, maaari siyang makipag-usap ng madalas sa Phoenix. Ito ay dahil alam ng bawat ibon kung ano ang ibig sabihin ng Phoenix. Ang mga benepisyo ng pagiging ma-follow ang Phoenix ay walang limitasyon. Ang loro at ang dugong agila ay dating amo sa ilalim ng trono ng lumilipad na agila. Ngayon ang kanilang mga pagkakakilanlan ay maaaring magbago. Haha, akala ni Heitan ay naging black charcoal na siya sa ilalim ng Master Seat. Sa oras na ito, lumitaw ang Phoenix at nagsalita, at hindi niya maiwasang magsalita, pakiramdam na napakahusay. Heitan, bumangon ka, ngumiti si Yang Yio at sinenyasan si Heitan na bumangon, at sinabi sa maliit na Phoenix, hindi siya purong dugong rock, ngunit naging isa na siya sa atin noon. Ang maliit na Phoenix ay tumango at iwinagayway ang kanyang kamay, at isang halo ang nahulog kay Heitan. Biglang nawala ang pressure ni Heitan, at mabilis siyang tumayo at nagpasalamat, salamat Phoenix, salamat Master. Tinawag ni Heitan ang Phoenix sa kanyang pangalan, na kung saan ay ang pinakamahusay na pangalan para sa mga ibon sa Phoenix, kaya hindi niya naisip na ito ay isang malaking bagay. Ngunit hindi alam ni Yang Yio, at pinandilatan siya ng mata at sinabing, ano Phoenix, tawagin mo akong second miss mula ngayon. Ah, oo, Master, alam ko, tawagin mo akong second miss mula ngayon. Bagamat hindi naintindihan ni Heitan kung bakit hiniling ng Master sa kanya na tawagan ang Phoenix second miss, papayag lang siya sa sandaling ito, at hindi magtatanong kung bakit.
Ang labis na pagtatanong at pagsasabi ng labis ay magiging mali, at ang pagiging masunurin ay mas mahalaga kaysa anupaman. Natural na hindi alam ni Heitan kung ano ang titulo ng second miss. Si Yang Yiyu ay mayroon ding nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Yang Shanshan, at pinangalanan niya ang maliit na phoenix na Yang Shanhong, kaya siya talaga ang second miss ng pamilya Yang. Ano naman sa inyo? Tumingin ang maliit na phoenix sa malalaking halimaw tulad ng Blood Eagle. Handa kaming sundan ang phoenix at pagsilbihan ng Yunmen. Nanginginig ang Blood Eagle at Cat Owl habang nagsasalita. Si Phoenix ang hari ng mga ibon. Wala silang balak na labanan si Phoenix. Ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay lubos na nakakabigla. Walang inaasahan na magkakaroon ng isang banal na ibong Phoenix sa ipinagbabawal na lupain ng mga lumilipad na agila. Naisip din nila kung bakit ang mga hari ng agila sa lahat ng henerasyon ay magkakaroon ng malaking pag-unlad sa kanilang pagtatanim pagkatapos makapasok sa ipinagbabawal na lupain. May nagtuturo pala na Phoenix sa ipinagbabawal na lupain. Gayunpaman, isang bagay na hindi maisip ng Blood Eagle at iba pang malalaking halimaw ay kung bakit nakilala ng banal na bird phoenix na ito si Yang Yiyu. At tinawag pang kapatid si Yang Yiyu. Magkapatid silang dalawa. Hindi nila maisip ito kahit nabali ang kanilang mga ulo. Pero hindi sila naglakas loob na magtanong. Sa oras na ito, kahit na sinabi ng phoenix na gusto nilang mamatay, pupunta sila. Sinusundan lang nito si Yang Yiyu para sumali sa Cloud Gate para maglingkod. Ito ay talagang isang regalo para sa kanila. Ipinagmamalaki ng mga ibon sa mundo na sundan ang phoenix upang magsanay, ngunit may bilyon-bilyong ibon sa mundo. Ilan sa kanila ang kwalipikadong sumunod sa phoenix? Ngayong nagsalita na ang phoenix, mayroon silang 100,000 dahilan upang maniwala na kahit naruroon ang haring agila, susundan nila ang phoenix. Lahat sila ay mga dakilang demonyo na nakamit ang tagumpay sa kanilang paglilinang, at sila rin ay mga dakilang demonyo na nakipag-ugnayan sa dakilang Dao. Tulad ng para sa ilang mga lihim ng angkan ng ibon, na nilinang sa kanilang antas, natural nilang malalaman ang ilan sa kanila, at ang kanilang mga alaala sa dugo ay magiging inspirasyon. Ang kakayahang sundan ng phoenix ay isang bagay na hindi nila maaaring hilingin. Tungkol naman sa sinabi ni Yang Yian tungkol sa Cloud Gate, hindi mahalaga. Hanggat nandyan ang phoenix, susundan nila siya sa impyerno. Ang magiging tapat mo sa hinaharap ay hindi ako, kundi ang aking nakatatandang kapatid na si Yang Yian. Naiintindihan mo ba? Sumimangot ang munting phoenix at sinabing, oo, naiintindihan ko. Nanguna ang Blood Eagle sa pagyuko kay Yang Yian, pagbati, guru. Bagamat ilang beses na nasaktan si Yang ng Blood Eagle, ngayon nang makita ang Blood Eagle at iba pang malalaking halimaw na nakayuko sa harap niya, nawala ang kanyang sama ng loob. Walang maraming malalaking halimaw na nakakaunawa sa tatlong langit. Ang buong mundo ng engkanto ay hindi marami, at sa wakas ay mayroon siyang isang Panginoon sa ilalim ng kanyang utos. Siyempre, alam din niya na ang dahilan kung bakit maaaring sumuko ang Blood Eagle at iba pang malalaking halimaw ay dahil sa maliit na phoenix. Pero ano, kapatid pa rin siya ng phoenix. Sa pag-iisip nito, masayang ngumiti siyang at nagsabi, lahat, bumangon, at ang mga naunang hinaing ay mapapawi. Sa ngayon, ang Blood Eagle na nakarating sa tuktok ng tatlong langit, ang pasang kwago ng tatlong langit, ang loro ng ikalawang langit, at ang 8 lumilipad na agila na mga banal na bantay ng unang langit ay may apelidong Yang. Ang isang krisis ay nalutas din. Bumalik ang maliit na phoenix. Matapos tanggapin ang Blood Eagle at iba pang malalaking halimaw, tinanong ni Yang Yiyu ang maliit na phoenix, Shanhong, nahuli ka ba ng Eagle King at dinala sa ipinagbabawal na lugar na ito? Natigilan ang maliit na phoenix, at pagkatapos ay nagsabi, kapatid, hindi, pagkatapos kong umakyat sa langit, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Dumiretso ako sa panloob na espasyo ng puno ng watong upang magsanay. Nang maglaon, habang ang aking bloodline ay bumuti at ang aking antas ng paglilinang, ang ilang mga alaala sa linya ng dugo ay nabuksan, at ako ay nakaharap dito. Sa katunayan, ito ay ang lahat ng mga Divine Arrangers. Bantay sa tabi ng aking ninuno. Sa aking alaala, ang angkan ng Phoenix ay dumanas ng malaking pagbabago, at inayos ng ninuno na dalhin ng banal na Eagle Guard ang puno ng watong sa mas mababang mundo at dumating dito. Pagkatapos ay nahulog ang Divine Eagle at nilinang ang puno ng watong na may sariling banal na katawan. Sa katunayan, inihanda ito para sa nakababatang henerasyon ng Phoenix. Ang lahat ay paunang natukoy. Tila ang landas na aking tinahak ay isinaayos ng aking mga ninuno. Nagsasanay ako sa puno ng watong hanggang sa nagpakita ka ngayon. Kabanata 2409 na anong level ka ng halimaw? Ang Little Phoenix ay Little Phoenix, at ang titulo ng King of Divine Birds ay hindi para sa wala. Matapos makinig sa kwento ng Little Phoenix, napagtanto ni Yang Yiyu na pumunta siya dito para magsanay sa sandaling umakyat siya, at parang ang kanyang bloodline ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Hindi siya nagdusa ng anumang kahirapan at nagsasanay hanggang ngayon. Ayon sa Little Phoenix, ang puno ng Phoenix dito ay sumisipsip ng kapangyarihan ng bangkay ng isang sagradong agila, at siya ay sumisipsip ng kapangyarihan ng sagradong puno ng Phoenix upang magsanay. Hindi katakataka kung kailan siya lumitaw ngayon, ang dugong agila at iba pang malalaking halimaw na nagpapaliwanag sa ikatlong langit ay lumuhad lahat.
Kung ikukumpara kay Dower, ang Little Phoenix ay nagkaroon ng maayos na paglalakbay pagkatapos umakyat sa Fairyland. Tuwang-tuwa rin si Yang Yiyo. Buti na lang hindi siya naghirap. Pagkatapos pag-usapan ang tungkol sa kani-kanilang sitwasyon, tinanong ni Yang Yiyan ang maliit na Phoenix, mayroon bang daan palabas dito? Nalaman ko na ang espasyong ito ay maaari lamang pasukin ngunit hindi palabasin. Kailangan nating maghanap ng daan palabas. Ang iba pang malalaking halimaw ay maaaring nasa banyagang mundo. Kailangan nating maghanap ng paraan upang mahanap sila. Tumango ang maliit na Phoenix at sinabing, huwag kang mag-alala, kapatid, tingnan mo lang ako. Nang marinig ang tiwala ng mga salita ng maliit na Phoenix, gamaan ang loob ni Yang Yiyan at tumango ng nakangiti. Bagamat hindi niya tinanong ang maliit na Phoenix kung ano ang kanyang kasalukuyang lakas sa paglilinang, natural na magandang magawang durugan ang dugong agila ng ikatlong langit. Bukod dito, ang maliit na Phoenix ay maaaring magsanay dito sa lahat ng oras, kaya natural na ito ay instant dito, at ang daan palabas ay hindi isang problema. Oo nga, sa susunod na sandali, ang maliit na Phoenix ay nagwagayway ng kanyang kamay at isang makulay na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay, at agad siyang lumipad patungo sa puno ng Phoenix. Boom! Pagkatapos ng dagandong, ang puno ng Phoenix ay kumikinang na may halo. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yiyan na ang espasyong ito ay parang isang bug zone ng hangin na hindi nakikita, at tila may ilang puwersa na lumiliit at pumapasok sa puno ng Phoenix. Ang pagsupil sa mana ay pinakawalan sa sandaling ito. Gaya ng inaasahan, sinabi ng maliit na Phoenix, ang magic power restriction ay inilabas na. Lahat pumunta sa ere. Ang banal na kalansay ng agila na ito ay mawawala. Lahat ay lumipad sa ere matapos marinig ang sinabi ng maliit na Phoenix. Boom! Tulad ng sinabi ng maliit na Phoenix, sa sumunod na panahon, ang malaking banal na kalansay ng agila ay nagsimulang maglaho tulad ng liwanag ng bituin na kumunoy. Sa pagkakataong ito, ang malaking puno ng Phoenix ay sumambulat din na may nakasisilaw na halo, at sa isang iglap ay naging 5 kulay na butil na kasing laki ng walnut, na nilamon ng maliit na Phoenix. Pagkatapos nito, nakita ng lahat ang umiikot na 5 kulay na portal sa orihinal na lokasyon ng puno ng Phoenix. Kuya lumabas ka, nasaan ang portal? Sabi ng maliit na Phoenix. Nanguna si Yang Yiyo at pumasok sa portal. Sa susunod na sandali, sa labas ng ipinagbabawal na lugar ng Feiying Mountain, mayroon pa ring maulap na batong kagubatan, at ang halo ay nakasisilaw. Lumabas si Yang Yiyo dito. Napagtanto niya na ang kagubatan ng bato dito ay talagang isang malaking pormasayon, at ngayon ay tila konektado ito sa espasyo kung saan naruroon ang maliit na Phoenix. Maya-maya ay lumabas na ang lahat. Feiying Dojo. Ang galing ni Yang. Hindi tulad ng nakaraang paglusot, gagawin siyang panauhing pandangal, o halos ang host. Sa oras na ito, nakaupo siya sa pangunahing upuan ng Flying Eagle Hall, kasama ang Little Phoenix sa kanyang kaliwa at ang Blood Eagle, ang pinakamakapangyarihang demonyo sa buong Flying Eagle Mountain, sa kanyang kanan. Nakaramdam ng saya si Yang. Siya ay ipinagmamalaki. Ang dating mayabang na Dapping Bird, Blood Eagle at iba pang demonyo ay naging tagasunod na niya, at ang mga demonyo sa buong Flying Eagle Mountain Range ay inalagaan na niya. Siyempre, may requirement din siyang na ang mga demonyo lang na may antas ng cultivation na mas mataas sa Immortal Lord ang makakasunod sa kanya pabalik sa Yunmen, at ang mga demonyong nasa ibaba ng Immortal Lord ay dapat patuloy na magsanay sa dayuhang mundo. Hindi maganda para sa Yunmen ang labis na pagpunta. Anyway, ngayon hayaan ang Blood Eagle na bilangin at ayusin ang mga demonyo na may antas ng cultivation na mas mataas sa Immortal Lord, at may kabuuang 10,000 demonyo ang napili. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Sa pagkakaroon ng maliit na Phoenix, wala sa mga demonyo ng Feiying Mountain ang tutol sa pagsunod kay Yang Yiyo sa Yunmen. Sa kanilang mga mata, ang Phoenix ay ang hari ng mga banal na ibon. Ang mga demonyo na nakakita sa maliit na Phoenix ay nagsiwalat ng mga panatikong mata. Kaya lahat ay tapos na. Isinama ni Yang ang mga demonyo ng Feiying Mountain. Bagaman mayroong 10,000 mga demonyo, sila ay pinili ng mga dugong agila at itinuturing na mga elite. Bagamat wala ng mga tao sa antas ng kaliwanagan, ito ay isang malaking puwersa pa rin. Kung ang hinaharap na Flying Eagle King ay maaaring bumalik mula sa Heavenly Road upang magdulot ng gulo, hindi ito inisip ni Yang. Pagkatapos pumunta sa Heavenly Road, kahit ang kanyang amo na si Yun Changxi ay walang balita, pati na ang mga demonyo. Isinama niya ang mga demonyo ng Feiying Mountain upang makahanap ng iba pang mga demonyo ng Yunmen. Ang pangunahing punto ay ang maliit na Phoenix ay maaaring humantong sa mga lumilipad na demonyo sa kanyang tabi. Sa paghusga mula sa mga panatikong mata ng mga demonyong ito matapos makita ang maliit na Phoenix, naniniwala si Yang Yiyo na hiniling ng maliit na Phoenix sa kanilang lahat na tumalon sa hukay ng apoy, at tinatayang hindi kukurap ang mga lumilipad na demonyong ito. Napakapanatiko. Ito ay totoo para sa ilang mahusay na naliwanagan ng mga demonyo, kabilang ang Blood Eagle at ang Cat Owl. Kaya naman, gamaan ang pakiramdam niya sa pag-recruit ng mga lumilipad na demonyong ito, at hindi na niya kailangang gamitin ang tubig ng buhay para akitin at kontrolin sila. Sa maliit na Phoenix, naniniwala ako na ang sentro ng mga lumilipad na halimaw na ito ay walang problema. Susunod, kailangan kong hanapin si Zihuang, Peacock, Green Ox, Magpie, Niu Duzi, Yunlei Beast, at iba pa.
Na lahat ay mga halimaw. Naniniwala ako na mas madaling hanapin ito. Sila sa banyagang mundo. Isa-isa kong ipinadala ang mga imaheng bato ng mga halimaw ni Zia Jia, at hiniling kay Zuying na personal na maging responsable sa paghahanap, na pinakilos ang mga lumilipad na halimaw ng buong Eagle Mountain Range. Naniniwala si Yang Yiyo na hanggat sina Niu Duzi at Zi Huang ay matatagpuan sa dayuhang mundo. Sa pamamagitan ng isang utos, nagsimulang kumilos ang mga lumilipad na halimaw ng Eagle Mountain Range at maging ang buong western forces ng dayuhang mundo. Pagkatapos ang dayuhang mundo ay nagsimulang magbago mula sa araw na iyon. Walang inaasahan na ang dayuhang mundo, na naging mapayapa sa hindi mabilang na mga taon, ay magugulo, at sa wakas ay magiging digmaan sa pagitan ng apat na pangunahing puwersa sa dayuhang mundo. At ang nagpasimula ay si Yang. Matapos sabihin kay Zhou Ying at iba pang malalaking halimaw na hanapin si Zi Huang at iba pa, nanatili si Yang Yiyo sa Eagle Dojo, naghihintay ng balita. Sa panahong ito, isinara niya ang kanyang sarili upang pag-aralan ang Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nabuksan pagkatapos uminom ng dugo sa pagkakataong ito. Nagkaroon ito ng bagong pagbabago. Alam niya na ang dragon. Nasa totoong anyo na ngayon ang Slaying Sword. May dalawang inscription na Hugis Dragon. Sa Eagle Forbidden Land, ang dugong dumudura ng dugo mula sa Blood Eagle na kanyang nasugatan ay hinigup lahat ng Dragon Slaying Sword. Noon lamang nabuksan ang Dragon Slaying Sword at nasa kasalukuyang anyo nito. Sa oras na iyon, kahit na hindi nag-activate ng anumang mana, ang Dragon Slaying Sword ay maaaring sumabog gamit ang isang malakas na enerhiya ng espada at maputol ang Blood Eagle. Kahit na ang Blood Eagle, na naabot na ang rurok ng Third Heaven of Enlightenment, ay hindi nang ahas na harapin ang matalim na gilid ng Dragon Slaying Sword ng direkta, na sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang Dragon Slaying Sword. Kaya pagkatapos ayusin ni Yang Yiyan ang mga bagay sa paghahanap kay Zi Huang at sa iba pa, isinara niya ang kanyang sarili upang pag-aralan ang Dragon Slaying Sword. Naniniwala siya na ang Dragon Slaying Sword sa sandaling ito ay tiyak na nasa antas ng isang magic artifact, at maaaring mas mataas pa kaysa sa antas ng God at Demon Yin Yang Mirror. Sa isang flash ng silver light sa kanyang isip, ang Dragon Slaying Sword ay lumabas sa kanyang katawan. Sa oras na ito, ang Dragon Slaying Sword ay 3 pulgada lamang ang haba. Ito ay mas maliit at mas maislan kaysa dati. Matingkad ang inscription na Hugis Dragon dito, at nakakasilaw pa rin ito kahit hindi na-activate ang magic power. Kapag hawak ito sa kamay, malamig at puno ng mamamatay tao na aura. Om. Sa isang magaan na pagpindot, ang katawan ng espada ay kumikislap ng pilak na liwanag, at ang Dragon Slaying Sword ay naging orihinal nitong sukat na higit sa 1 metro, na gumawa ng tunog ng espada. Hawak ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword at nasa isang lambak sa Flying Eagle Mountains. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang dagandong ng Dragon Slaying Sword, na isang dagandong sa pagitan ng Dragon Slaying Sword at ng Dragon Slaying Sword. Biglang na-activate ni Yang Yiyo ang kanyang magic power, nag-concentrate sa Dragon Slaying Sword, at tinadtad ang isang bundok na daan-daang metro ang layo. Noong siya ay nasa Flying Eagle Forbidden Land, walang malakas na sword energy na lalabas ng walang magic power. Ngayon gusto niya itong subukan, gaano kalakas ang espadang ito pagkatapos gamitin ang magic power para i-activate ito. Om. Ang Dragon Slaying Sword ay nanginig at bumangon sa ilalim ng activation ng magic power. Ang pilak na liwanag ay sumambulat ng nakasisilaw. Shock. Sa isang mahinang sigaw, pinutol ni Yang Yiyo ang bundok na daan-daang metro ang layo gamit ang isang espada. Boom! Halos gumagalaw na ito habang binunot ang espada. Dumagundong ang mga bundok sa di-kalayuan, at kumalat ang lindol sa buong lambak. Pagkatapos ay pinalaki ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Talagang naramdaman na lang niya ang panginginig ng Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay madali niya itong inilabas. Pero wala siyang naramdaman. Ang bundok na daan-daang metro ang layo ay naging pulbos na may dagandong, at hindi lang iyon. Ang enerhiya ng espada ay kumalat sa malayo at malawak. Pagkatapos ng isang sweep ng kanyang espiritual na kahulugan, siya ay namutla. Sa hindi inaasahan, isang malaking bitik ang lumitaw sa ilalim ng espadang ito, kumalat ng 100 milya ang layo, o hindi na ito matatawag na bitik, ngunit dapat itong tawaging isang lambak. Ang kapangyarihan ng espada, bago niya ginamit ang kanyang buong lakas, ginamit lang niya ang 70% ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, at winasak niya ang isang bundok na may taas na daan-daang talampakan, at ang natitirang kapangyarihan ay pumutol sa isang lambak na 100 milya ang layo. Hiss! Hindi napigilan niyang na mapabuntong hininga. Ikaw, anong antas ka ng halimaw? Hindi niya akalain na ang mga magic tool ay maaaring gumamit ng ganoong kapangyarihan. Palagi niyang inilalagay ang mga magic tool bilang auxiliary. Ngayon, ganap na binago ng espadang ito ang pananaw ng mga armas, at may bagong posisyon. O baka ito ay isang espesyal na kaso, ang natatanging kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword. Kabanata 2410 gustong maging baliw. Pinag-aralan ni Yang Yiyan ang Dragon Slaying Sword ng palihim, at hindi nagsanay. Alam niya na ang kanyang kasalukuyang bottleneck ay ang rurok ng Great Perfection of the Immortal Venerable, hindi binibilang ang Enlightenment, na siyang pinakamataas na antas ng Immortal Realm.
Ito ay talagang hindi ganoon kadali na pumasok sa enlightenment, at hindi ito maaaring pag-isipan ito ng ilang sandali. Ang kaliwanagan ay ang tunay na natural na resulta. Hindi ito mapipilit. Para dito, alam niya na dapat niyang gugulin ang kanyang lakas sa pagpapabuti ng kanyang lakas at pagpapabuti ng kanyang pagiging epektibo sa labanan. Anuman ang paraan, hanggat maaari itong mapabuti ang pagiging epektibo ng labanan, ito ay magiging maayos. Kaya ang pag-aaral kung paano patayin ang Dragon Sword, ang paggamit ng kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword sa maximum, at iba pa. Ang kailangan niyang gawin. Nariyan din ang God at Demon Yin Yang Mirror, ang Netherworld Bone, ang Square Inch Chenkun Magical Power, ang Supreme Magical Power, ang Sword Controlling Technique, ang Life and Death Talisman, at iba pa. Na lahat ng paraan para mapabuti niya ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Sa isang kisap mata, mahigit isang taon na ang lumipas. Sa araw na ito, sina Daoer at Xiao Fengwang ay naglakad papunta sa lambak. Kuya. Sumigaw sina Xiao Fengwang at Daoer mula sa malayo. Ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata sa sandaling ito at naunawaan ang dalawang batas ng tubig at apoy sa kanyang isipan. Nang marinig niya ang boses, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Pero may balita na ba? Tanong ni Yang Yiyo. Ito ay higit sa isang taon, at lahat ng mga halimaw sa Feying Mountain ay naipadala na. Dapat may balita. Bueno, may balita mula kay Zi Huang, ngunit hindi ito sigurado. Kinuha ng Blood Eagle ang Rat King upang kumpirmahin ito. Pumunta kami upang ipaalam sa iyo at hayaan kang gumawa ng desisyon. Sabi ni Little Phoenix. Sinabi ni Yang Yiyo, anong uri ng balita ang hindi sigurado? Nabalitaan ng Blood Eagle na nagkaroon ng malaking pagbabago sa teritoryo ng Eastern Lion King. Mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang isa pang puwersa sa teritoryo ng silangan at direktang humarap sa puwersa ng Lion King. Libu-libong taon nang naglalaban ang dalawang panig. Normal lang na mayroong dalawang tigre sa isang bundok. Tila lumitaw na ang partido na laban sa puwersa ng Lion King. Ito ay isang napakalakas na halimaw, na kilala bilang Dark Monster King. Wala pang nakakita sa totoong mukha niya. Sa loob lamang ng ilang libong taon, nakakalap na siya ng libu-libong halimaw sa ilalim ng kanyang utos. Narinig ko mula sa Blood Eagle na ang Dark Monster King ay nakamit ang kanyang Taoism sa isang bangin sa silangan ng dayuhang mundo. Sa lahat ng narinig kong balita, pinaghihinalaang ito ay ang Purple Emperor, ngunit hindi ako sigurado, kaya kukunin ko ang Haring Daga upang kumpirmahin ito. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Little Phoenix. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyo, halos oras na para umatras at umunawa. Oras na para lumabas at magpalipat-lipat. Sabihin sa Black Charcoal na tipunin ang lahat ng mga dakilang halimaw sa antas ng kaliwanagan. Pumunta tayo sa silangan para tingnan. Okay. Ang Loach ay naging 100 metro. Kinuha ni Yang Yiyo ang maliit na Phoenix at Daoer upang maupo ng naka-cross-legged sa likod ng Loach at umalis patungo sa teritoryo ng Eastern Lion King sa dayuhang mundo. Sa likod ng Loach ay sinundan ng Pas ang Quago, itim na uling, loro at 8 Eagle Saint Guard na nakarating sa unang antas ng kaliwanagan. Siyempre, ang pangalan ng Saint Guards ay binago na ngayon, at sila ngayon ay tinatawag na Yunmen Eagle Guards. Tumalikod si Yang at ginawang sariling mga sundalo ang 8 Eagle Saint Guard. Anyway, sumuko na ang mga demonyo ng buong Eagle Mountain Range, at hindi alam kung makakabalik ang Eagle King pagkatapos pumunta sa Heavenly Road. Walang bawal si Yang ngayon. Lumipad siya sa teritoryo ng Lion King na may mahusay na momentum. Ayon sa impormasyong nakuha ng Blood Eagle, natural na hindi na makakabalik ang Lion King, kaya ang teritoryo ng Lion King ay patuloy na maaagaw ng ibang puwersa. At ang malaking demonyo na nag-claim na siya ang Dark Demon King, kung ito ay ang Purple King o hindi ay talagang hindi kilala, marahil hindi. Pero di bale, gusto din ni Yang Yiyan na lumabas para mamasyal. Alam niya na ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay at pag-unawa ay ang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, malaki ang natamo ng lambak sa loob ng 1 taon. Ang ilang mga mahiwagang kapangyarihan ay kailangang subukan upang malaman ang kanilang kapangyarihan at mga depekto. Tungkol sa kanyang sariling lakas, alam ni Yang Yiyan na mayroon pa rin siyang malaking potensyal, ngunit kailangan lang niyang patuloy na hukayin ito. Naalala niya na sinabi ng matanda na ang katawan ng tao mismo ang pinakadakilang treasure house para sa mga practitioner. Anumang mahiwagang kapangyarihan at lakas ay nagmula sa paghuhukay ng sariling treasure house. Kakaunti lang ang mga tao na nakakahukay ng kanilang sariling potensyal. Sinanay niya ang pamamaraang Shinto, at perpekto ang kanyang talento sa paglilinang, ngunit hindi niya talaga ito hinukay. Siyempre, simula nang mag-practice siya, lumaki siya sa pamamagitan ng ligaw na pagsasanay. Kahit ang matanda ay hindi siya tinuruan ng personal. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanyang landas ng paglilinang ay ang pagtawid sa ilog sa pamamagitan ng pagdama sa mga bato. Normal lang na hindi nahukay ang treasure house ng sarili niyang katawan. Wala siyang ganitong kamalayan noon, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa lambak siya, at bigla siyang nagkaroon ng kamalayan na ito. Sa hinaharap, sinasadya niyang mahukay ang kanyang sariling potensyal sa kalsada ng paglilinang. Mula kanluran hanggang silangan, hindi malapit ang distansyang ito.
Maaaring ibuka ng Loach ang mga pakpak nito sa loob ng 9,000 milya, at tumatagal ng 10 araw upang lumipad sa silangan. Ang alien na mundo ay malaki, ngunit maliit din. Ang paglipad ay isang malaking bagay, ngunit para sa isang malakas na tao na maaaring magbukas ng espasyo, ito ay isang bagay na lamang ng pagwagayway ng kanyang kamay. Siyang ay hindi pa nagsasagawa ng mahiwagang kapangyarihan ng pagpoposisyon sa espasyo. Ngayon ay naalala niya ito habang nasa daan. Tuwang-tuwa siya at naisip ang hanapin ang space portal. Naka-crossleg siya sa likod ng Loach at hinayaang bumagal ang Loach. Naiintindihan niya ang kapangyarihan ng espasyo. Ang dalubhasa sa larangang ito ang panganay na kapatid. Ang kanyang pag-unawa ay ang batas ng espasyo. Humingi siya ng payo sa simula, ngunit hindi niya ito ginawa. Ngayon ay sa tingin niya ay maaari niya itong subukan. Para sa mga immortal sa antas ng paglilinang, hindi mahirap buksan ang portal ng espasyo. Hindi na kailangang unawain ng lubusan ang batas ng espasyo. Kailangan mo lang maramdaman ang kapangyarihan ng espasyo. Ito ay maaaring gawin ng mga immortal sa antas ng paglilinang. Hindi pa ito sinubukan ni Yang Yiyu dati. Ngayon gusto ko talagang subukan ito. Ang kanyang pangangatawan mismo ay isang melting pot na kayang sumipsip ng maraming puwersa sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang malaking kalamangan, ngunit din ng isang malaking kawalan. Ang kalamangan ay kaya niyang makuha ang lahat ng uri ng puwersa sa pagitan ng langit at lupa, na nagbibigay sa kanya ng lahat ng uri ng puwersa na hindi makontrol ng mga ordinaryong tao, at ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay magiging mas malakas kaysa sa parehong antas. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang nakaka-challenge sa mga level. Ang mga kaukulang disadvantage ay nagmumula rin sa mga pakinabang. Dahil siya ay sumisipsip at tumanggap ng higit na kapangyarihan kaysa sa iba, ito ay magulo, at kadalasan ay hindi madaling makamit ang mahusay na tagumpay. Ang iba ay nakakamit ng mahusay na tagumpay sa isang solong paraan, at maaari nilang linangin ang isang kapangyarihan sa sukdulan na may mahusay na konsentrasyon. Ngunit kung nais niyang makamit ang mahusay na tagumpay, kailangan niyang sumipsip at linangin ang lahat ng kapangyarihan upang makamit ang mahusay na tagumpay. Sa ilalim ng parehong mga pangyayari, siya ay ilang beses na mas mabagal kaysa sa iba. Ito ay isang kawalan. Gayunpaman, sa sandaling nilinang niya ang lahat ng kapangyarihan sa panghuling mahusay na tagumpay, ang makukuha niya ay hindi lang kasing simple ng 1+1. Ito ay magiging isang napaka-nakakatakot na pagbabago sa kapangyarihan. Katulad ng kanyang perpektong pangangatawan, ayon sa matanda, kaya niyang makuha ang 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, at ang 10 elemento ng kalawakan, hangin at ulan, kulog, yin at yang, ang tunay na 10 elemento ng mundo. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang imposible. Kung ganoon ang ugali niya, hindi niya magagawang maging isang diwata, lalo pa ang isang haring engkanto. Dahil ang 10 kapangyarihan ay nagsanib sa katawan, sesubog man ang katawan o hindi, ang bawat isa ay kailangang gawing perpekto, at ito ay magtatagal upang maging perpekto. Bukod dito, hindi niya maramdaman ang ilan sa mga kapangyarihan noon, kaya paano siya magsasanay? Sa katunayan, siya ay sumisipsip at nagpino, nagiging mana, at pinagbubuti ang kanyang lakas at paglilinang, at hindi niya maingat na naramdaman ang mga katangian. Ngunit ngayon ay maraming problema si Yang Yian. Marahil ang kanyang landas ay talagang subukan at galugarin ang kanyang sarili, at dapat siyang maging mas matapang. Ang espesyal na pangangatawan, sabi ng namatay na matanda sa simula ay hindi niya alam kung paano turuan ang kanyang sarili sa pagsasanay, kaya para sa kapakanan ng pagiging konserbatibo, sinundan niya ang karaniwang ruta ng pagsasanay. Ngayon naramdaman niya na oras na para subukang kunin ang kanyang perpektong lakas at pangangatawan. Marahil ay matagumpay niyang maa-absorb at mapapaloob ang 10 pangunahing katangian ng mundo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay isa-isang uriin ang mga katangian, linangin ang 10 pangunahing kapangyarihan, at hayaan ang kanyang perpektong pangangatawan na ilabas ang potensyal nito. Ang 10. Ang mga pangunahing kapangyarihan ay nangangahulugan din ng 10 pangunahing batas. May mga katotohanan na tumutugma at umaalingaw sa bawat isa sa lahat ng bagay. Dahil nilamon ng Chen Kunpot ang Chukabakal na agila at ang Koro ng agila, naramdaman niya ang 2 batas ng tubig at apoy, at bigla itong parang paliwanag at espiritual na komunikasyon. Maraming ideya na hindi niya naisip noon ang lumitaw, at may ilang ideya din na may posibilidad na magtagumpay. Bigla niyang anabangan ang mangyayari kapag natipon niya ang 10 malalaking kapangyarihan at ang 10 pangunahing batas sa kanyang katawan. Sesubog ba siya at mamamatay? O dadalhin ba siya sa isang bagong mundo? Anyway, sabay-sabay na hinihigop ang 10 major power sa katawan, natatakot ako na walang nakagawa nito mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, isa itong baliw. At si Yang Yiyu ngayon ay gustong maging baliw. Dahil sa pag-iisip ng mga ito, bigla niya itong naisin sa kanyang puso, nang walang takot. Ang pagsunod sa puso, hindi ba ito ang paraan? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.